so high, so high. Hello everyone! Welcome to my space. This is me, Maria. Anong oras na? 8:16 PM na dito in Dubai at siguro 12:16 na rin sa Pinas. So ayun, ayoko muna umuwi kaya nandito muna ako at naisipan ko na mag-vlog kasi ang tagal ko nang hindi nakakapag-upload na yung ako talaga. Anyway, kung nagtataka kayo kung bakit ako hindi nakakapag-upload is because last month, I was in social media break. It's a big flex for me kasi I'm Instagram baby. That's why nakakabilib na, nakaya ko pala na walang social media in 1 month. So anyway, ngayon hindi ako magkukwento kung anong nangyari sa akin last month at kung anong ginawa ko or whatever, kung ano man pinagkakabisihan ko, nagbambo lang ako. And, charis! Okay, so, ang gagawin natin ngayon, our content for tonight is rating the stories I've read in Wattpad. So, yes, I am a Wattpadder since 2016. I'm proud of that! Kung nagtataka kayo kung bakit ako naging Wattpadder is because na-influensyahan ako ng friend ko na ang pangalan is Nadine. Hi, Nadine! I miss you. Without further ado, let's start our ratings because this will not take too long because uwi na rin ako kasi nga gutom na rin ako actually. First story, The Four Bad Boys and Me, Blue Maiden. Rating lang to ha. Ang ganda ng story, ang ganda ng flow ng story niya. At naging crush ko talaga si Doraemon. Like, I mean yung halaga di Doraemon, si Jadon Lopez. Naging crush ko talaga siya, like, teach me how to dog it, teach me how to dog it. Ang rate ko sa The Four Bad Boys and Me, the story, yung nasa libro, is 11 out of 10. Why? Kasi, ang bet ko talaga yung makeover ni Candice. Dating nerd, naging ting. But, the adaptation, hindi ako na-amaze. Sorry. Pero hindi talaga ako na-amaze. Although, pinanood ko siya full. I'm fan of Kauri. That's why pinanood ko siya. Pero honestly, ang comment ko sa adaptation is hindi ko masyado nagustuhan kasi parang online siya. Ginawa nila online yung adaptation. Hindi siya yung Basta ayun, ginawa nila online. Ayoko, baka mabash ako. So ayun, next is He's Into Her 1, 2, and 3. Ayun na nga, sabi ko sa inyo. He's Into Her. The author of He's Into Her is Maxine Lat, which known as Maxine Gigi, the Hambogiserist. Kapag binabasa ko yung story niya, siya yung nai-imagine ko kung sino si Max Payne. Siya talaga, as in, kung paano ka-letter T, ganyan yung expression ni Max Payne, siya yung nai-imagine ko, te. Ayun, He's Into Her 1, 2, and 3. Rate, this is my favorite story. Basta ayoko lang kay Era Anita. Kasi nakakaagigil siya. Lalo na yung nangyari sa Kubo. Basahin nyo to. Sinasabi ko talaga. Yung adaptation which is ang gumanap is si Donnie and si Belle. Crush ko si Donnie before. Ngayon, sak lang. Ang dami ko kasing crush, nakakainis. Nung una, hindi talaga ako masaya. Pero, little by little, natanggap ko siya. Not because kailangan, but because Maxine Lat is my favorite author. That's why, even kung ano man yung kinalabasan ng adaptation, ay linove ko na lang. Parang, support ko na lang talaga sa kanya. Kasi I love Maxine Lat. Tapos alam nyo ba, dati, nangarap ako na magkaroon ng Wati Cafe. Ang daldal ko, wag na. Next is Moon by Maxine Gigi. Moon by Maxine Gigi. Ay, nakapag-rate na ba ako sa He's Into Her? This is my favorite. So, it's 1,000 over 10. $1,000, $1 million. Moon by Maxine Gigi again. Sabi ko sa inyo, love na love ko si Maxine Lat Kalibizi. Rate ko sa Moon is naaawa kasi ako sa mga nangyari. Naaawa kasi ako kung paano naging si Max Payne. Yung yung history niya. I love the story. I love the flow. But parang for me, si Moore. Like, siya,
red flag siya for me. Hindi nakakainis kasi, bakit? Tapos si Hort, parang sinorender niya talaga si Max Payne. Pero parang wala naman din kasi siyang, wala din kasi siyang choice. Hala, nang spoil. Siguro 9 out of 10 kasi naawa talaga ako sa kung anong pinanggalingan ni Max Payne. Next story is Project M by Maxine Gigi. Anyway, this is ongoing. Sabi ko dapat sa hulihan ito eh. Project M, this is by Maxine Gigi also, and this is the story of Max Pong. Kung sino man yung nanonood ngayon, alam kong nabasa nyo na rin to. Nabasa nyo na yung Hasten to Her, so alam nyo kung sino si Max Pong. Si Max Pong is anak ni Max Payne at ni Dave Lorenrile. The story is ongoing, pero ayoko siyang basahin muna. Pero may nabasa na ako mga 4 chapter, 3 chapter, mga ganyan. Ayoko siyang basahin muna kasi ayoko nang nabibitin ako. Ang Project M, hindi ko pa siya ma-rate, pero parang ang astig ni Max Payne, para siyang boy version ni Max Payne. So next story is Hell University by Kuya Kib. Kuya Kib is stands for Knight in Black. Ito yung si Kuya Reyes na may mask. Ang rate ko sa Hell University is 11 out of 10. Kasi actually, lahat ko naman talaga, yung mga nabasa ko, lahat ko sila nagustuhan. Kaya wala kayong bash na maririnig dito. Pero naging crush ko si Ace Supremo. Tapos alam mo yung favorite scene ko sa kanila, yung si Zayn Sean, na late siya. Tapos parang winarningan siya ni Ace. Parang feeling ko first meet up nila yun. Yung second book nila is Chasing Hell. Ayun na yung paglabas nila sa school. Alam nyo ba na kahit si Violet ay nakakainis, trip na trip ko siya. Like, gusto ko yung character niya. Next is Love Without Limits. Love Without Limits, the characters are, it's by Maxine Gigi anyway. The characters are Maxwell and Yaz. Yaz is sister of Zarnagi. Ang rate ko dito is 15 out of 10. Kasi gustong-gusto ko rin yung yung paghahabol ni Yaz kay Maxwell. Like, funny. Tapos, ewan ko bakit ang funny kapag yung girl yung naghahabol. Tapos, sa story niya wag yung in real life. And the next is Love Without Boundaries. The character of the story is Maxwell and Dainty. Dainty is a stepsister of Max Payne. Kinukwento ko na. Oh my God. Ang rate ko dito sa Love Without Boundaries is 20 out of 10 because even though that Dainty has disability, Maxwell accepted her. Like, Maxwell really loves her. Kaya ang astig. Oh my God. Next is Castellona series. Girl, ang tagal ko din to bago matapos kasi nga, nung time na binabasa ko to, ayun yung time na binasag ng pinsan ko yung phone ko. Hi, Nornilin, kung alam mo pa at kung naaalala mo pa yun. Ang Castellona series is written by Jonax. Meron din silang Jonax Up. Alam nyo ba, dati sabi nila, Jonah lang talaga siya. Jonah naman talaga. Kasi parang yung X is parang design lang siya. Pero syempre, as an old Wattpadder, sabi nga Wattpadder, Wattpadian daw eh. Pero anyway, as an old Wattpadder, asanay kami na ang basa namin at ang tawag namin is Jonax. So, hindi ko na siya iisa-isahin, kaya renate ko na lang as a series. Castellona series, I love it. It's 50 over 10. I suggest na tapusin nyo yung stories na to. Hindi nyo malalaman kung bakit ganun yung attitude ni Mariam sa Rieko. So, next is Del Fierro series. Del Fierro series, rate ko is 10 over 10. Okay naman siya, si Rage Del Fierro. Okay, good. Elizalde series, ito yung may ito yung iniyakan ko na story kasi grabe sila kay Megan. Yung Elizalde series, si Noah, grabe yung niya, pagtatabig kay Megan nung time na si Megan na yung naghahabol sa kanya. Like, nagpagawa pa siya na bakit kasi nasabi? Oh my God. Anyway, ayun,
Pero may reason daw kasi, oo naman may reason kasi si Noah. Alamin niyo kung bakit ganun yung treatment ni Noah kay Megan. Hindi ko na sasabihin, basahin nyo. Kasi papagalitan ako ng author. So, ang kay Rosen naman, si Rosen, pinagmamalaki niya na ang mga Elizalde daw hindi naghahabol, pero tingnan mo, siya yung naghabol, te. Next story is Montefalco series. Montefalco series, madaming nagbash sa story na to before kasi nga daw, parang family, pero hindi pinsan ni Elijah si Claire. Kaya bakit kayo nagagalit? Tapos, hello, story lang naman to. Hala, ginanon. Basta nabash ako. Gustong-gusto ko yung flow, yung plot twist. Na gustong-gusto ko yung part na ginive up niya yung everything. Oh, sana all. Okay, next story is Azucarera series. It's by Jonax again. And eto, rate ko is 11 out of 10. Kasi Azucarera, ito ba, anong story to? Okay, yung 5 years gap, tapos siya, ayang tawag dito, yung character, nakalimutan ko kung sino yung character, parang, pumunta sila sa parang Kanlaon ba tawag doon? Oo, pumunta sila sa Kanlaon, tapos, sinet up sila ni Stacy, sinet up sila ni Stacy, tapos pinicturean, tapos kasi, dapat ko ikukwento, basta, minor pa kasi yung girl. I love the plot, I love it. So, Azucarera is like, 15 over 10. Next is Alegria series, Boys and Girls. Ay, oh my God, ito yung kay Jacob Buenaventura. Tayo nasa kubo. So, ang rate ko dito is 100 over 10. So, hindi mawawala ang next to his into her favorite ko, University series. Ito na pinakahihintay ko na i-rate na parang gusto ko magkwento kung anong ganap, kung anong comment ko, kung ano. Rain in España, Safe Skies Archer, Chasing in the Wild, Golden Scenery of Tomorrow, and Avenues of Diamond. Bakit ko nakalimutan si Sam? Oh my God. And Our Yesterday's Escape. Sean! I love you, Sean! Ang rate ko sa series is 1 million out of 10. Nagsisimula na silang mag-adapt. So far, hindi pa ako nadi-disappoint sa adaptation. Like, nag-install talaga ako ng Viva One kahit 24 dirham siya per month. Sorry, tita. So, ayun. Gusto ko talaga kasi siya mapanood. Tapos, ayun, napanood ko na yung The Rain in España. And it's very, very good. Grabe yung ko kay Luna. Like, nai-inlove ako kay Luna. Hindi ko na alam kung kay Calix ba ako nai-inlove o kay Luna na or sa gumanap. Oh my God! Gustong-gusto ko yung pag-arte ni Heaven kay Luna. So far, sa mga inadapt nila, like si Hero, ang tagal ko bago matanggap kung bakit. Ang tagal ko bago matanggap na yung gumanap na hero, hindi ko nga kalala kung sino pala yun. Yung ex yun ni Ani. Sino ba yun? Yung nag-vlog. Ay, ang tagal ko bago matanggap. Pero ngayon okay na. Hindi naman ako na-disappoint sa outcome. Pero si Yana, next is The Chasing in the Wild. Ayun. Ito po ay mapapanood niyo po ang Chasing in the Wild sa Viva One. Every Thursday po ang ang update nila. Episode 1 is out already at mapapanood niyo siya sa Viva One. Pero hindi ko alam kung dito lang sa Dubai yung may bayad or sa Pinas is libre siya. I don't know po. Episode 1 pa lang, grabe na yung tawa ko. Like, kakainis si Sebe. Gigigil ako. Avenues of Diamonds. This is Dr. Clyde, Doxy, and si Sam, which is artist. Tapos sa Golden Scenery of Tomorrow, si Via, tapos si Arkin. Our Yesterday's Escape. Ito yung nakakalungkot na story. Hindi ko alam kung i-adapt nila. Ate Guay pala yung
yung author ng series na to, university series. Alam niyo ba, one secret that I can share to you guys kung bakit ako nag-aral sa Manila is this series ang nakapag-convince sa akin na mag-aral sa Manila. Although before pa naman, is dream ko na talaga pumasok doon sa university na pinasukan ko. Pero syempre, noong time na yun, aminado na ako sa sarili ko na hindi namin kaya yung tuition fee doon. Pero, etong story na to, nung nabasa ko to, na-convince ako, nag-search talaga ako about scholarship, Kaya ayun, andito ako sa Dubai. Pinaiyak lang naman ako ni Guay kasi basahin niyo yung Our Yesterday's Escape para malaman niyo. Ang dami ko pang mga nabasang libro, like yung Amucha ng Section E, which is si Kiefer, tapos si JJ Mariano, tapos nabasa ko pa yung kay Vente Canard, tapos yung Vente Canard, yung yung sa NASA, yung si Pedro, nabasa ko rin yun, pero wait, teka, siya, survivor siya ng tsunami, ng earthquake. Hala, sino yung character? Nakalimutan ko na. Basta, hindi ako mamamatay ako kapag hindi ko na alam yung sino yun. Basta yung bed of roses to Hindi ko sinasabi na basahin nyo lang yung mga sikat na story ngayon. Ang sinasabi ko is, ang gusto ko lang sa inyo iparating is, i-support nyo rin yung mga nasa laylayan. Hala! Para umangat ang buhay ng lahat. Hindi dapat lahat ng sikat na story lang yung basahin nyo. Parang hindi ko naman kayo pinipilit, pero try to read them. Try to give chance others to be recognized also. Sinasabi ko sa inyo. Gusto ko lang i-promote. May promotion, nakakainis. Yung friend ko, nagra-write siya ng story. Ito yung username niya. You can just search it on Wattpad and read his ongoing and then his completed. Hindi ko alam, hindi ko na-check kung completed na yung isa niyang story, yung una niyang story. Follow niyo siya, i-read niyo. Inuutusan ko kayo. Hindi. Joke lang. Kung gusto niyo lang na magbasa. Dito rin yung ang username ko. Kindly follow also. Kasi nagtatry ako magsulat. Alam niyo ba, 2 years ago, I was trying to write a prologue until naka-chapter 5 ako. Tapos iniwan ko siya. Hindi ko na siya sinundan. Ewan ko, give me tips. Give me motivation to do it. I hope you enjoy it. Don't forget to like this video if you like it, and don't forget to comment also if you guys want me to do something here in Dubai, like where you want me to go, where do you want me to go, where do you want me to visit, like that, para bigyan niyo ako ng motivation kung saan ako pupunta, kasi hindi ko alam kung pupunta ako ng Museum of the Future, ano gagawin ko doon. Ayun, bigyan niyo lang ako ng tips kung ano pa yung i-improve ko sa vlog ko, at inshallah makapag-upload ako at least once a week. Kasi actually ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi na rin ako masyadong nakakapagbasa ng Wattpad kasi I have my own priorities na. Akala ko before, alam nyo ba, umikot sa Wattpad yung yung buhay ko. Grade 8 ako noon. Ba't ako magkukwento? Next vlog ko na lang to. So, ayun lang guys, ang content natin for today. Nag-rate lang tayo ng mga stories na nabasa ko sa Wattpad at nagbigay ng comment sa mga adaptation and also to the authors. Don't forget to like it, comment down below, and share it to your friends if you can, please. And subscribe also and this notification bell. Shout out nga pala sa best friend kong author. Guys, comment down below also kung may kung ano pang kailangan kong improve. I'm open for improvement. I'm open. Thank you! Bye-bye!